May tatlong prinsipe noong araw na pawang masasama ang ugali. Sila ay sina Prinsipe Sam, Prinsipe Pal, at Prinsipe Luke. Dahil magkakaibigan, madalas silang nagkikita at nagkakasama sa pamamasyal. Tuwing magkasama naman ang tatlo ay tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Ang mga may kulang sa isip at mangmang ay kanilang pinaglalaruan, pinaparatangan at pinapakulong. Lubha silang mapang-api, mapangmata at malupit sa mga dukhang mamamayan. Kahit matatanda ay hindi nila iginagalang. Mabait lamang sila sa mayayaman at kauri nilang mga dughong bughaw. Minsan, sa pamamasyal ng tatlong prinsipe ay napadaan sila sa isang sapa. Saglit silang huminto at pinanood ang mga naliligong dalaga. Kasiya-siyang tingnan ang mga hugis ng katawang maaninag na manipis na tapis. Kaya sila ay nagtatawanan na para bang nambabastos. Kamahalan, huwag po sana niyo kami panuurin at pagtawanan. Galit na bumaba sa kabayo si Prinsipe Sam at walang salitang sinampal ang dalagang nakiusap. Uulitin pa sana ng prinsipe ang pagsampal. Subalit isang matandang babae ang namagitan. Palibhas ay walang iginagalang ang mga prinsipe basta't mahirap. Kaya pinagtulungan nilang saktan ang matanda. Nagsiksika naman sa isang tabi ang mga nahihintakutang dalaga. Hindi alam ang gagawing pagtulong sa matandang hindi nila nakikilala. Datapwat lahat ay napamulagat. Ang matanda ay nagbago ng anyo. Isa pala itong engkantada. Panahon na upang bigyang wakas ang inyong kasamaan. Sabay turo sa tatlong prinsipe at ang kanilang mga mata ay nangalaglag. Kasindak-sindak ang pangyayaring iyon. Sapagkat ang mga nahulog na mata ay agad nilang nilamon ng lupa. Sa halip na magsisi at humingi ng tawad, ay nagpupuyos pa sa galit na nagbanta ang magkakaibigan. Matapos kapain ang kani-kanilang kabayo, ay naghiwa-hiwalay na sila ng alis. Palibhas ay mga bulag, kaya hindi na alam ang daang pauwi. Tumakbo ng tumakbo ang kanilang mga kabayo, hanggang silang lahat ay mga hulog sa bangin. Kinabukasan, nagtaka ang lahat sa biglang pagtubo ng isang puno, kung saan lumubog ang mga mata ng tatlong prinsipe. Lumipas ang mga araw, ang puno ay namunga. Nang kanilang tikman, ito'y ubod ng asim. Palibhasa ay may nakaukit na parang matang nakapikit sa buto ng bungang maasim. Kaya naalala nila ang mga mata ni na Prinsipe Sam, Prinsipe Pal at Prinsipe Luke na sa lugar na iyon ay lumubog. Dahil dito, may narapat nilang tawaging sampalok ang puno at bunga nito. Sa kalaunan, natutunan ng mga tao na gamiting pampaasim sa nilulutong ulam ang sampalok.